alamin natin ng ginagawang paghahanda ng pamahalaan kaugnay sa papasok na isa pang bagyo na tatawaging Pepito. Kumuha tayo ng update mula kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa ating mga kababayan. Good evening po. Sir Ariel, ano pong mga nakalatag ninyong preparedness at response protocols para sa magiging epekto ng bagyong Pepito? Unang-una, ang pinakamahalaga, nakuha naman natin yung kooperasyon ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga local government units sa Regions 1, 2, 3, and yun nga, katikulan na naman sa Region 5. Nakapag-preemptive evacuation na ho sila ulit dyan ng mga 12,299 families or 41,163 na mga mamamayan po natin dyan. Kasi hindi pa ho nga lubusang umaalis yung mga kababayan natin dyan dahil sa bagyong Christine. So, nagdagdag pa ulit tayo ng mga sumama sa preemptive evacuations. Dahil sa ngayon, meron pa rin ho tayong mahigit 26,100 plus individuals na nasa evacuation centers or 8,404 families. Yan ang unang-unang importanteng paghahanda natin upang maiwasan naman natin yung magkaroon ulit ng masasawit dahil sa lakas ng ulan na pwedeng dalhin itong si Pepito. Pangalawa, handa naman ang DSWD natin. Natutuwa nga tayo sa balita dahil nag-download po ang DBM sa utos na rin naman yan ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan yung pangangailangan na pondo ng DSWD. Dahil nasa balikat po ng DSWD yung paghahanda para doon sa ating mga family food packs. Ready naman ho yan kasi talaga namang nationwide ready ang DSWD. Kaya lang dahil nga ho sa sunod-sunod na bagyo, pang-anim na ito at si Pepito maging pang-pito na sunod-sunod simula pa ng Hulyan. Hindi naman ho natin kinakakaba yung supply ng non-food items at food items galing sa DSWD. Ang pinaghahandaan namin na pangatlo, yung paano natin madadala sa ating mga kababayan itong mga pantulong sa kanila. Kung sakasakali talaga lumala yung sitwasyon, kagaya nung nangyari nung Christine, marami tayong mga dineploy ng mga rubber boats. Salamat sa mga uniform personnel natin. Yung naka-preposition na rin ho yan ang ating mga uniform personnel sa kanya-kanya ng strategic points of deployment. Ano pong resources at tulong ang naihanda para sa mga posibleng na apektuhan ng bagyo? Meron po ba tayong mga medical team na naka-standby? Nabanggit niyo din po yung challenge sa pagdala nitong mga supplies na ito. Ano po bang ating contingency plan? Tama po. Yun nga po, unang-una, yung tubig, ready tayo dyan kasi yan ang unang kinakailangan natin mga kababayan. Pangalawa, yung family food packs, of course, from the DSWD. Yung non-food items, lalo na yung hygiene kits, galing yan sa Office of Civil Defense at Department of Health. At ang Department of Health, meron din sila mga medical teams na i-deploy pag kinakailangan na. At ang importante rito na hindi madalas makita ng ating mga kababayan, yung full coordination ng mga ahensya ng pamahalaan na magre-responde kasama ng mga LGUs. Actually, hindi na ho nag-ihiwa-hiwalay ho halos kami sa Interagency Coordinating Cell sa Camp Aguinaldo. Dahil nga sunod-sunod, halos wala naman ng uwian na po yan. Kaya yung coordination natin ay mas mabilis ngayon, mas maigting. Dahil kautusan na rin yan ni Secretary Gilbert Teodoro, yung IACC, yung full coordination ng mga tutulong sa ating mga kababayan, kasama yung, again, lalong-lalo na yung uniform services natin. Ano naman po ang mga paghahanda ng OCD, lalo na may posibilidad na sa Metro Manila tatama ang bagyong Pepito? Tama po. Ngayon, tinutuloy ng OCD yung pagbababa ng mga warning at information dissemination sa ating mga kasama sa local government units. Kasama ng Metro Manila dahil ang projection, ang forecast ng Pag-asa, Sabado ng gabi or hapon, maaaring dumating ang Pepito. Although tinitingnan niya na maaari sa Samar at Bicol area pumasok yan, subalit may posibilidad nga daw na pumasok ng Metro Manila. Kaya ibinababa na rin natin yung mga impormasyong mahalaga sa ating mga kasama sa local government units. Dahil kahit sa NCR, may
preemptive evacuation din silang ginagawa dyan, lalo-lalo na sa mga syudad ng Marikina, low-lying areas ng Kamanaba, kasama na rin ang yung mga karating po, hindi lang sa Metro Manila, kasama na rin dyan ang Region 3, Bulacan area. Maraming salamat po, OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno.